Hi everyone! Welcome to the Blindcaster Show, and ito po ulit ang inyong host, si John the Blindcaster, and we have another episode na itatalakay ngayon tungkol pa rin po sa massage therapy. Reviewer natin ito, and ang topic po natin ngayon ay effects of massage therapy sa cardiovascular system o yung circulatory system. So yung mga pangunahing epekto ng massage therapy sa sistemang sirkulatoryo. Okay, so ito na po, ready na, and here is our episode. Reviewer Para SAMGA Blind Massage Therapists by John Philip Artacho, National Certified Massage Therapist. Topic: MGA pangunahing epekto ng massage therapy sa cardiovascular system. Content information. Narito ang 5 pangunahing epekto ng massage therapy para sa sistemang cardiovascular. 1. Nagpapababa ng presyon ng dugo. Ang massage therapy, lalo na ang regular na sesyon, ay napatunayang nakakatulong sa pagpapababa ng parehong systolic at diastolic na presyon ng dugo. Ito ay malamang na dahil sa relaxation response na dulot nito na maaring sumalungat sa MGA epekto ng stress hormones na nagpapataas ng presyon ng dugo. 2. Nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Ang pisikal na pagmamanipula ng MGA tissue sa panahon ng massage ay nakakatulong UPANG pasiglahin ang daloy ng dugo sa buong katawan. Tinitiyak ng tumaas na sirkulasyong ito na ang oxygen at nutrients ay mas mahusay na naihahatid sa puso at iba pang mahalagang organo, habang tumutulong din sa pag-alis ng MGA dumi. 3. Nagpapababa ng tibok ng puso. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng relaxation at pagbabawas ng stress, ang massage therapy ay maaring mag-ambag sa mas mabagal at mas pantay na tibok ng puso. Ang mas mababang resting heart rate ay karaniwang nagpapahiwatig ng mas mahusay na sistemang cardiovascular. 4. Nagpapabawas ng stress at pagkabalisa. Ang talamak na stress ay maaring makabuluhang makaapekto sa kalusugan ng cardiovascular sa pamamagitan ng pagpapataas ng tibok ng puso, presyon ng dugo at pamamaga. Tumutulong ang massage therapy na babaan ang antas ng stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline, habang nagtataguyod ng paglabas ng endorphins, na may NGA epektong nagpapabuti ng mood at nagpapaginhawa sa sakit. Ito ay maaring humantong sa mas kalmadong estado at mabawasan ang strain sa puso. 5. Nagpapahusay ng lymphatic drainage. Bagamat ang lymphatic system ay hiwalay sa sistemang cardiovascular, ito ay gumaganap ng mahalagang papel sa balanse ng likido at immune function na hindi direktang nakakaapekto sa kalusugan ng puso. Ang massage ay maaaring makatulong na pasiglahin ang daloy ng lymphatic na tumutulong sa pag-alis ng labis na likido at toxins mula sa katawan. Ito ay maaaring magpabawas ng pamamaga at mapabuti ang pangkalahatang paggana ng sirkulasyon. Okay, so napakinggan po natin ang primer ng ating episode for today. Itong ating episode about effects ng massage therapy sa cardiovascular system or sa circulatory system. So pag pinag-uusapan natin ng cardiovascular system, ito po ay tungkol sa puso, sa mga blood vessels, and sa dugo. Okay, so ang puso po, ito po ang muscle na nagpapump o nagbobomba ng dugo sa buong katawan natin. And ang mga blood vessels po ay mayroong 3 main components, ang arteries, veins, and capillaries. So ito yung arteries, ito yung malalaking ugat na nagdadala ng dugo palayo sa puso. Tapos ang veins, yung mga maliliit na ugat na nagdadala naman ng dugo sa papunta o patungo sa puso. And yung capillaries, yung pinakamaliliit na ugat na doon nagkakaroon ng mga exchanges o palitan ng mga nutrients at kung ano-ano pang mineral na kailangan ng katawan sa mga nakakabit ang capillaries sa mga iba't ibang organs. Okay, tapos dadaloy sila sa mga ugat, sa mga veins papunta sa puso, and vice versa. Okay, yun. And then yung ating dugo. So ang dugo naman po ay mayroong components na red blood cells or RBC, white blood cells, WBC, and platelets and plasma. Okay, other term para sa RBC is erythrocytes, and yung sa white blood cell naman, leukocytes. So yan po yung ating mga scientific terms, no? And yan. So sa ating primer, ang mga 5 pangunahing epekto ng massage therapy sa ating cardiovascular system ay tungkol po sa number 1, blood pressure, number 2, sa oxygenation, number 3, sa heart rate, number 4, sa mga hormones, and number 5, sa lymphatic system. Okay, so yung cardiovascular system at lymphatic system may kaugnayan po yan. So sa number 1, yung blood pressure, ang effect ng massage sa
katawan o sa blood pressure, pininormal niya yung yung range nito. So ang normal range ng ating blood pressure ay 120/80. Yung 120 ang tinatawag na systolic pressure, systole ang short term niyan. Then yung 80 yung diastolic pressure, yung diastole. Okay? So ang systolic pressure, ito po yung kumbaga yung puso nagpipiga o nag-i-squeeze para po mag-contract at mag-ready sa pagpapump ng dugo. And then yung diastolic pressure naman, ito naman po yung resting stage o konting pahinga lang naman ng puso para mag-ipon, para mailabas yung dugo sa ating puso. Ang heart po natin o yung puso, meron pong 4 chambers yan o sabihin na natin 4 na kwarto o kwadra. Okay, so may right and left atrium at meron right and left ventricles. So yung sa left ventricle, ito po yung medyo mas malaking part sa 4 kasi dito po ang nag-iipon ang dugo papalabas na ng puso. Okay, so sa anatomy and physiology, i-discuss po natin yung pathway ng blood sa circulatory system. Alright, so yun nga po, kapag higher sa 120/80 ang ating blood pressure, ang tawag po doon hypertension. Ang pagmababa naman po, hypotension. Usually, basta mataas na sa 120/80, let's say 140/100, o yan po yung hypertension. At low blood pressure naman po, hypotension. Yan po ay nasa usually basta mababa sa 120, pwedeng 100/70, 90/60, yan, hypotension na yan. So, kapag ganyan po ang mga nakukuhang blood pressure sa inyo kapag nagpapacheck up kayo sa health centers or sa hospital, mas maganda ipakonsulta nyo na kasi baka mas lumala pa ang inyong kondisyon pagdating sa cardiovascular system. Okay, number 2, yung tungkol naman po sa oxygenation. So, massage therapy, pinapaganda niya yung mga blood vessels, kumbaga yung elasticity ng blood vessels. Isipin po ninyo mga blood vessels na parang lansangan o mga kalsada o mga highway. Okay, so dito dumadaan yung mga dugo. Yung mga dugo natin, particular ang hemoglobin na isang protina na parte ng red blood cells, ito ay nagkakarga o nagbabiyahe ng oxygen patungo sa iba't ibang organs ng ating katawan dahil ang oxygen po napakahalaga niyan. So, kukuha po ng oxygen ang ating katawan mula paghinga natin, pag-inhale natin sa hangin, papasok ang oxygen sa ating lungs, tapos yung capillaries po, kukolektahin niya yung oxygen mula sa lungs, and then yung oxygen mahahalo na dun sa hemoglobin, sa dugo, dadalhin na po ng dugo yan, ng hemoglobin, dadaan sa veins patungo sa puso. Then sa puso, lalabas yan sa arteries, sa mga highway, malalaking ugat. Okay, so yung oxygen-rich na blood, na po yan, dadalhin na po yan sa iba't ibang organs ng ating katawan. Okay, so yan po ang pinagaganda ng massage therapy, yung mga daluyan. Okay, kumbaga pinaluluwag, ini-smooth niya, inaalis niya yung kumbaga maganda yung daluyan, yung mga kalsada, pinapaganda ng massage therapy. Pangatlo po yung heart rate. Ang heart rate o yung pagpintig o tibok ng puso, ito po ang normal range ay 60 beats per minute to 100 beats per minute, 60 to 100. Okay, kapag lampas ng 100, ibig sabihin 101 pataas, yan na po ay tinatawag na tachycardia. Pagka mababa naman po, 59 below, ang tawag na po dyan ay bradycardia. So, pag tachycardia, parang nagpapalpitate na tayo, nakakaramdam na tayo ng mabilis na pagtibok ng puso. Pag bradycardia, medyo parang hinihingal o kinakapos sa paghinga kasi bagal ang pagtibok ng puso. So, ang massage, minamanage yan, kinukontrol niya yan, ninonormalize niya ang heart rhythm natin, ang heart rate. So, yan ang kinagandahan ng massage therapy, pinapakalma niya ang ating mga ugat, ang ating heart muscle. Okay? Number 4, tungkol naman po sa hormones.
particular po ang cortisol at adrenaline na mga stress hormones at endorphins na isang happy hormone o natural painkiller ng ating katawan. Ano ba ang cortisol? Ang cortisol po, ito po ay tinatawag na stress manager. Okay, so kapag na-stress po ang katawan natin, nangangailangan tayo ng energy. So tumutulong ang cortisol sa pag-release ng mga energy para mag-cope up, para magampanan natin ipag na-stress tayo. So, tumutulong yan. Pero kapag sobrang taas naman ng cortisol natin, nagkakaroon tayo ng mga panic attack. So, masama na po yun. Okay, so ang massage, kinokontrol niya po yan. Nile-level down niya o nire-reduce niya ang dami ng cortisol na lumalabas. Okay, so na-impluwensyahan niya ng sa parte na rin ng nervous system, yung autonomic nervous system. So okay, so dapat level lang yung dami ng cortisol. Okay, adrenaline naman, ito naman yung burst of energy. So ito lumalabas to, kumbaga adrenaline rush ang tawag. Lumalabas tong adrenaline lalo na kapag merong danger o peligro. So dahil sa paglabas ng bigla ang energy o enerhiya, nilalabas ang adrenaline. Kumbaga, mga tao kapag may peligro, nabubuhat yung ref, nabubuhat yung mga mabibigat na bagay dahil nga yun sa adrenaline rush. Kumbaga sa flight or fight or flight mode ng ating katawan. Fight, laban, o flight, takbo. Okay, pag may danger. So, yan, lumalabas yan. Pag lumalabas po ang adrenaline, bumibilis ang tibok ng puso, bumibilis ang paghinga natin, yung breathing. So, delikado po yun kasi kapag sobrang bilis ng puso, pwedeng bumigay sa sobrang rapid o fast heart rate. So, di rin maganda po yun. So, ang massage therapy, minamanage niya rin yan. Nire-reduce niya yung volume o yung dami ng adrenaline. Kumbaga, pinapakalma niya yung ating nervous system or yung ating mga adrenal glands. So, kasi hindi pwedeng sobrang taas ng adrenaline natin na matagalan. So, kasi ang adrenaline, ito yung alarm system natin nga kapag may danger. So, dapat kapag wala ng danger, dapat nagkakalma na siya. So, kapag medyo nagkakaganyan, hindi pa rin halos mawala yung rapid heart rate, kailangan ng massage para makalma ang ating nervous system. Okay. Tapos, ang endorphins, ito yung happy hormones o yung ating natural painkiller. Nilalabas to ng ating pituitary gland. Okay, na matatagpuan sa ating brain, central nervous system. So, ito, ang ginagawa nito, pinapaganda niya yung mood ng ating katawan, ng ating pakiramdam. Tapos, kapag may kirot, lumalabas ito para maibsan yung sakit. Kaya minsan yung ibang mga tao na-tolerate yung mga iba't ibang kirot na nararamdaman sa katawan. So, ang massage therapy, pinapadami niya itong endorphins. Kasi kailangan ng katawan natin yung maging happy tayo, maging maganda yung mood natin. So, kinokontra niya yung mga stress hormones na nabanggit natin kanina, yung cortisol, yung adrenaline. Okay? So, bakit parte pa ito? Hormones to, parte ng ang pinag-usapan natin cardiovascular. Kasi sa circulatory system, ito po mga hormones kasi mga likido din to. So, ang circulatory system, buong katawan to. Circulatory meaning circulation. So, lahat ito mga hormones na to, nagsisirculate to sa buong katawan. Dumadaan pa rin to sa mga lansangan na o mga highway ng ating katawan, yung mga ugat nga po, yung arteries, veins, and capillaries. Okay? And then lastly, yung ating lymphatic system. So, may kaugnayan po, may relasyon po ang circulatory at lymphatic system. And again, itong lymphatic system, mga likido din to. So, dumadaloy din ito sa mga ugat, sa mga lansangan, sa mga blood vessels ng ating katawan. So, itong lymphatic system, sa Tagalog, ito yung mga kulakulani sa ating mga katawan, sa leeg, sa kilikili, sa singit, meron din po sa mga tiyan. Yung kulani po, ang terminology po dyan sa science ay lymph nodes. Okay? So, ano bang trabaho nito? Nabanggit natin kanina, yung capillaries, di ba? Doon nangyayari exchanges o yung palitan ng mga nutrients sa ating mga organs papunta sa ating circulation, no? So, yung lymphatic system, kasi doon sa exchanges ng nutrients na yun,
sa mga capillaries, may mga lumalabas o may mga tumatagas, mga leak, mga tumatagas na mga likido din. Yung mga yun, mga toxins na yun, mga dumi, so yun kinukolekta ng lymphatic system. Tapos yan, binabalik yan dun nga sa mga blood vessels. So, sumasama pa rin sa circulation para dalhin sa kidneys, para ma-filter out, mailabas ng katawan. Paano ba nalalabas ang dumi sa ating katawan? Sa ihi, sa dumi, sa pagpapawis, sa pagbahing, sa paghatching, ganyan. So, yan ang mga paraan na nalalabas ang ating mga toxins sa ating katawan. So, ang massage therapy, yan po ang ginagawa. Tinutulungan niya ang lymphatic system. Kung tutuusin, meron tinatawag na lymphatic drainage massage. Okay, so kailangan lang i-activate to, no? So sa leeg, sa kilikili, pwede nyong light massage para po ma-activate ang lymphatic drainage. Lymphatic drainage massage ang tawag doon. So very light or very controlled massage ang gagamitin po. Yan, sa mga leeg, sa ilalim ng baba, sa kilikili. So yun po, doon po yung ating mga lymph nodes. Alright, so ito po ang ating reviewer. Hindi po ito yung hindi ito yung makukuha nyo for licensing, no? Itong reviewer natin is lang po ito, self-review nyo lang po, kasi kapag kukuha po kayo ng license sa DOH, kailangan nyo po mag-enroll sa training center kasi sila lang po ang authorized na magbigay ng mga certification para requirement sa pagkuha ng exam, ng board exam sa DOH. Okay, and ang reference po natin dito sa ating reviewer ay yung napakagandang libro na Massage Therapy Principles and Practice by Suzanne Salvo. Okay, so ito po, napakagandang review nito, textbook nito. Kasi may mga makabagong information and mga studies, no, na nakalagay dito tungkol sa massage therapy, and itong libro nito ay ginagamit sa iba't ibang bansa bilang textbook sa mga school of massage. Okay, and ako personally napansin ko nung nabasa ko yung mga previous edition, yung kasi nasa 7th edition na tong libro nito, yung 5th edition, napansin ko nung binabasa ko yun, parang dun ginamit siyang reference ng mga reviewer sa DOH sa pagkukuha ng board exam. Okay, so ako, in-encourage ko kayong makakuha ng ganitong textbook para sa inyong personal reference. Okay, kung gusto nyong madagdagan ninyong mga kaalaman. And paano ba makakuha nito dito sa Pilipinas? So, pwede kayong mag-subscribe sa Bookshare. Tulad ko, subscriber po ako ng Bookshare sa matagal ng panahon. And maraming textbooks po dito. At yan, dyan ko nga nakuha legally. Okay, yung itong book na to, Massage Therapy Principles and Practice. So, paano kayo makapag-subscribe sa Bookshare? Tawagan nyo lang po Resources for the Blind Incorporated o RBI. Yun, sabihin nyo gusto nyo mag-subscribe. Tapos, download, may install lang po kayong application para makapagbasa ng book. Isa na po dyan yung Dolphin Easy Reader na application available sa Play Store. Tapos yun, pag-subscribe na kayo sa Bookshare, i-register nyo lang po doon sa application yung Bookshare account niyo, and then ready na kayong mag-install or mag-download nitong libro na to, Massage Therapy Principles and Practice by Suzanne Salvo. So napakagandang libro po talaga nito. And again, ako po si John the Blindcaster. Dati po akong registered nurse. Graduate po ako ng pre-med sa UST and nursing sa University of Perpetual Health, and board passer ng nursing licensure exams noong 2009, and licensure exam for midwifery noong 2009 din po. So yan po. And yes, pagka meron po kayong concerns, issues, or clarification, gusto nyo linawin ng mga suggestion, please lang po message lang po kayo sa akin, sa aking messenger account. And hanapin nyo na po John Philip Artacho, yan po ang aking messenger. And yan, mag-PM lang po kayo sa akin, and susubukan ko po masagot ang inyong mga tanong. Okay, so thank you, and thank you po sa pagsubaybay sa ating episode, and ipagkalat nyo po ito sa ating lahat ng mga blind massage therapist. Okay, salamat po.
Okay, thank you so much sa pakikinig at pagsubaybay sa ating episode ngayon. And sana po ay marami po kayong natutunan, and please i-share nyo po itong ating episodes lalo na sa mga nagpa-practice ng massage therapy, yung mga nagtatrabaho bilang masahista, no? So please subscribe, like, and share our channel, The Blindcaster Show. And thank you so much. God bless everyone. Be happy, be safe, be healthy, and be wise. Bye.